Ang mga charges ngayon ng concessionaire sa mga airlines, yung pong sinasabi ho nila na halos 4% ang itinaas dito po sa mga charges na ito, yun ho kaninyo dumaan sa proseso yon ng approval. Ano po, sabi ho ninyo, no? Tama po yun, Sir Ted, no? No po. At tungkol naman po sa landing at take-off, hindi pa po tayo nakakakuha ng kopya ng petisyon nila. Pero siguro po dapat banggitin din na meron pa rin po tayong prevailing na LOI, no? LOI 498 na patungkol naman sa domestic flight. Meron po silang 65% discount sa landing at take-off. Okay, sige po. So, sa ngayon, nasa kamay na po ng CAB ang desisyon dito po sa hinihingi ngayon na terminal enhancement fee ng mga airlines. Okay? Tama po, sir. Apo, sige. So kung nasa kamay ito ng CAB, kayo po sa MIAA, wala ba kayong magagawa? Bakit all of a sudden, maliban po dito sa mga charges po, no, sa ticket po ng pasahero, di ba meron kang base fare, right? Magkano ba talaga pamasahe? May fuel charge, approved din yan. O, bahagi din po yan ng ating pong binabayaran. Passenger service charge, kasama din po yan. Value-added tax, kasama din po yan. And of course, no, yun din pong kasalukuyan po na terminal fee na ating pong binabayaran, yung existing. So, sa pagkakaroon ng bagong, ang tawag terminal enhancement fee, bagong creation ito eh. Wala ko kayong magagawa doon. Alamin man lang, sandali lang, saan yung hinugot itong word na ito? Terminal enhancement fee. Ano ba mai-enhance ngayon sa terminal? Para sabihin po na ang dagdag sa pamasahe po natin round trip 300 pesos, kapag po international halos 800 piso. Insofar as yung mga pwedeng ipataw ng ating air carrier, Sir Ted, no? Siguro dito po papasok yung RA 776. Section 10 po nito ang nakalagay po dito yung powers po ng CAB, no? At kasama po dito to fix and determine yung mga fares at charges na pwedeng ipataw ng ating mga air carrier. So, jurisdiction po talaga ng CAB itong usapin po ito. Okay, sige po. So, as in, wala ito sa inyong pong jurisdiction, wala ito sa inyong poder bilang regulator nito pong consortium na NAIA. Opo. No? Yun po yung ano, sir, no? I-clarify ko po yung dynamic na yan. Yung atin pong regulatory function is with respect to the operator of the terminal, no? Ito po yung NNIC. Ngayon po, ito pong mga rates na pinapataw sa AO1, yung mga increases po dito. Opo. Yung pong kagustuhan naman ng airline to pass on, no, a certain percentage of the anticipated increases. Ito naman po ay nasa jurisdiction naman po ng CAB bilang regulatory naman po ng ating mga air carriers. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.